Isang mapagpalang araw mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. Another day, another pag-asa para sa ating mga kapatid. For today's video ay magpe-prepare na naman po tayo ng panibago nating lulutuin para sa ating mga anak. Hindi lang po puro papugi ang kailangan natin sa buhay, kailangan din po natin madiskarte tayo sa araw-araw. Dahil kung tatamad-tamad po tayo at pahiga-higa lang sa bahay, wala pong mangyayari sa ating buhay. Ngayon po ay magpe-prepare tayo ng isa sa mga paborito nating mga kapatid, ang tinolang manok. Isa sa mga paborito nating mga Pilipino, ang tinolang manok na lagi-lagi na nakahanda sa ating mga hapagkainan. Kung mapapansin nyo po, ang lagi po nating niluluto ay laging may mga sabaw kasi kailangan po ng ating mga katawan yan, lalong-lalo na sa mga anak natin, mga maliliit pa. Talaga nga naman pong nakakagana, lalong-lalo na may mga sabaw ang ating mga lutuin o mga niluluto natin. Syempre, ang sarap talagang kumain, mapapataob na naman ang ating kaldero nito kasi ang sarap, may sabaw na naman ang ating ulam para sa ating pananghalian. Sisimulan po natin ang ating pagluluto sa pagpe-prepare ng mga sangkap o ating mga rekado na kakailanganin natin. Maya-maya lang po. Paano gawin yan? Halika kapatid, tuturuan kita. Sa pag-uumpisa ng ating video ay nag-prepare na po ako dyan ng ating mga kakailanganin. Ayan, hinugasan ko na po yan lahat. Hindi ko na po pinakita sa video natin kasi medyo matagal na rin po yung, baka tumagal pa po yung ating video. Ayan, naghiwa na rin po ako dyan ng bawang sibuyas, luya, ayan, at saka sili, meron na rin po dyan, at saka sayote, at saka syempre yung ating yung main dish natin, syempre yung manok. Ayan, hinugasan ko na po, at saka meron din po tayong Knorr cubes, chicken cubes syempre. At ngayon po ay magpipitas muna po tayo ng isa pang kakailanganin natin. Ha-harvest muna po tayo sa ating bakuran. Ayan, hindi po kami nagtanim niyan pero kailangan po natin yan, hihingi na lang po tayo dyan sa labas. Ayan, kailangan po natin ng malunggay para sa ating tinolang manok na sinabawan. Kung mapapansin nyo, ang ganda po ng bunga ng mga dahon ng malunggay. Kita nyo naman, ang tataba. Kaso nga lang po medyo yung iba madidilaw na kasi magpapalit na yata ng klima. Kaya magpapalit na po yan ng panibagong dahon. Ayan. Pero pinili lang po natin yung magaganda. Ayan, nahugasan ko na rin po siya at nilagay ko sa isang container para i-prepare. Ayan, okay na rin po yung mga ingredients natin para sa ating pagluluto. Maya-maya po ay sisimulan na po natin ang ating pagluluto ng tinolang manok. Ayan, nagpainit na po ako ng mantika sa pagkapato. Ayan, nilagay ko na rin po ang luya. Siyempre, isasangkutsahin muna natin yan na medyo matagal-tagal para mag-golden brown siya. Kasi mas masarap po kasi sa tinola yung medyo luto-luto yung luya. At saka nilagay ko na rin po yung sibuyas. Ang una ko po nilagay ay luya. Siyempre, sa iba kasi nilalagay una ay ang sibuyas. Tayo po luya muna para kumatas po at manuot kagad yung bango niya, yung aroma niya. Kailangan po yan. Mas masarap kasi pag luya kagad yung inumpisahan mo igisa. Ayan, isusunod na rin po natin dyan yung susunod natin yung bawang. Ayan, ilagay ko na rin po yung bawang. Ayan, sasangkot siya muna po. Halu-haluin lang po natin ng paunti-unti para mamaya-maya ay mag-golden brown na siya. Mas masarap nga po pala ang tinola ay kung hahaluan nyo siya, lalong-lalo na may tanglad siya. Ayan, meron siyang papaya na medyo mahinog-hinog na para yung sabaw ay medyo manamis-namis at masarap talaga. Kaso nga lang po ang nakaprepare na sa atin ay wala po tayong nabiling tanglad dahil hindi naman po ako umalis ng bahay. Kaya ang nai-prepare lang po natin kung ano yung mga nasa ref, yun lang po ang kailangan nating pagtiyagaan. Meron po tayong syempre meron tayong ginamitan natin siya ng sayote. So ngayon ay nilagay na po natin yung ating manok. Igisa-gisa muna po natin yan paunti-unti hanggang sa mag-golden brown din yung manok, maluto-luto ng maayos. Kasi hindi po kailangan natin madaliin ang ating pagluluto dahil pag minamadali po natin ang ating pagluluto ay hindi po ang kinalabasan ay hindi masarap masyado. Kaya dapat po pag nagluluto po kayo, sasamahan niyo po ng pagmamahal. Kumbaga ay ang pagluluto ay with love. Ayan, sabi ng iba.
tuloy-tuloy lang muna natin siyang halu-haluin. Ayan, maya-maya ay lalagyan na po natin siya ng mga pangpalasa. Ayan, nilagyan ko na po siya ng pamintang durog. Ayan, wala po akong pamintang buo. Dapat po talaga pamintang buo dyan. Pero para sa akin, okay na po yan. Basta paminta, okay na yan. Tuloy-tuloy lang ang ating paggigisa hanggang golden brown na yung mga ating mga sangkap. At yung manok, syempre, kailangan nating lutong-luto yan. At mamaya-maya ay lalagyan na po natin yan ng iba pang pampalasa para manuot sa manok yung mga ingredients na nilagay natin, yung mga pampalasa para masarap po ang kinalabasan ng ating lutuin. Naalala ko dati, nung isa pa akong OFW sa Dubai at saka sa Qatar, ay hindi po talaga po ako marunong magluto. Ultimo paksiw ay itatawag ko pa po dito sa Pilipinas kung ano yung mga sangkap at kakailanganin para lutuin yung paksiw. Thankful na rin po ako sa mga kasamahan ko sa ibang bansa dahil kahit papano ay naturuan po nila ako ng pagluluto. Lalo-lalo na yung mga naging kasamahan kong mga chef sa aming accommodation ay naturuan po talaga nila ako para kung paano magluto. Ayan, ang pagkakasabi po sa akin ay i-prepare muna dapat ang lahat ng kakailanganin bago simulan natin ang pagluluto. Ganun daw po talaga. Kailangan i-prepare at hugasan muna para masarap magluto, para mas masarap ang kinalabasan ng lutuin. Kaya abot ang pasalamat ko naman po sa mga kasamahan ko sa ibang bansa sa pagiging part ng journey ko. Ayan, naturuan nyo ako. Salamat po ng marami. Ayan, sa pagkakataon na to, nilagyan na natin ng tubig para pakuluin yung ating manok para lumambot po siya. Pakuluin lang po natin yan mga kalating oras or 45 minutes or hanggang 1 oras para malambot yung ating manok. And then sa pagkakataon na to, lalagyan na muna natin siya ng patis. Ayan, mas masarap po kasi yung patis. Mas malasa po pag nilagay nyo. Pag mga sinabawan na lulutuin nyo, lalagyan nyo po siya ng patis. At ayan po, sa pagkakataon na yan, nilagyan ko na rin po ng Knorr chicken cubes. Knorr chicken cubes? O baka naman. And then takpan muna po natin siya. Ayan, habang pinapakulo natin yan, bisitahin muna natin ang ating mga anak. Ayan po ang aking bunso at ang aking panganay. Naglalaro po sila sa aming sala kasi wala pong mga pasok pa. Pagkatapos natin silang bisitahin, ay pumunta naman po tayo sa ating view dito sa labas. Ang ganda ng view dito. Nakita nyo naman po, di ba? Ang daming puno at ang ganda ng klima ngayon. Syempre, hindi siya maulan. Yung tama lang makulimlim, tamang-tama lang yung panahon para sa ating nilulutong tinolang manok. At kung mapapansin nyo po ay wala pang grills ang aming terrace dito sa labas, sa likod. Dahil under renovation pa po yung bahay namin. Ayan, mga next week po, meron na po yung grills. Ayan, sa pagkakataon na to, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na po ang ating manok. Ayan, medyo malambot-lambot na. Halu-haluin lang po natin ng bahagyang bahagya. Nilagyan ko na rin po ng ibang pampalasa yan na hindi ko na lang po pinakita. Ayan, mga secret seasoning. Siyempre, alam nyo na yun kung ano yun. Tinakpan ko po uli siya ng ilang minuto. Ayan, medyo okay na uli siya. And maya-maya po ay ilalagay na po natin ang ating gulay, ang ating sayote. Ayan, ang sarap. Wala po kasi kaming papaya dito. Yan, wala akong nabili. Ayan, sabi ko nga po, di ba, hindi naman po ako lumabas ng bahay. Kumuha lang po ako kung ano yung mga nasa ref na stock namin. Yan lang po yung gagamitin ko. At kailangan natin pagtiyagaan. So, takpan muna natin, pakuluin po muna natin hanggang lumambot yung ating sayote. Ayan, sa pagkakataon na yan, okay na yung ating sayote. Medyo malambot-lambot na rin siya. Basta wag nyo lang po masyadong lalabugin yung sayote para fresh pa rin po yung makain yung gulay. Kasi mas masarap po talaga kasi yung fresh, yung hindi yung labog na labog. Dahil iwasan po natin malabog yung mga gulay natin dahil hindi po nakakaganang kumain pag ganun. Ayan, lalagyan na po natin ng siling haba. Ayan, para medyo merong konting kick, syempre, para mas maganang kumain. Pero hindi po natin dudurugin yung sili dahil may kakain pong mga bata dahil hindi po sila mahilig sa maanghang. Ayan, halu-haluin po muna natin
Ayan, habang hinahalo-halo natin, syempre lagyan nyo ng peelings para masarap yung lalo yung kinalabasan ng ating lutuin. Sa pagkakataon na to, nilagyan ko na yung pinakahuli natin, yung ating dahon ng malunggay na hugasan ko na rin po yan. Halu-haluin nyo lang, saglit lang po yung lulutuin natin guys, yung dahon ng malunggay, dahil hindi naman kailangan labugin nga yung sinasabi ko. Kasi hindi naman po ganyan yung pagluluto ng tinola, kailangan fresh po yung mga gulay. Halu-haluin muna po natin at maya-maya po ay tikman natin. Tikman natin ngayon. Ayan, okay na po siya, 'di ba? With love 'yan, tinolang manok. Kaya nag-prepare na rin po ako ng aming sausawan, yung toyo, sili, kalamansi, at nag-prepare na rin po ako ng aming dessert. Ayan, ang manggang hinog. Kahit hindi na po panahon yan, pero matamis pa rin po yan. Talaga nga pong nakakagutom pa rin habang ini-edit ko tong video na to. Kaya ang sarap. Nakita nyo naman, ayan, charan! Okay na po ang ating tinolang manok. Nakita nyo naman yung sabaw, medyo nagmamantika na siya. Tsaka tamang-tama lang luto ng mga gulay. Yung sayote at yung dahon ng malunggay. Okay na po yan para sa ating ipe-prepare na pananghalian para sa ating mga anak. Idali ko na nga pong tinawag ang aking mga anak at pinaghugas ng mga kani-kanilang mga kamay. Ayan, naka-prepare na po yung ating pananghalian. Ayan, paghuhugasin ko lang po muna sila ng kani-kanilang mga kamay para syempre iwas sa mga sakit-sakit. Ayan, at naghanda na rin ang aking partner para sa kanila ng ayan, kumakaway-kaway pa po sila. With love daw po ang aking niluto. And that's all lang muna po for today's video mga kapatid. Salamat sa pagtanaw. Amping!